Luzon, Visayas at Mindanao. Tulad pa rin po ng dati, ito pa rin po ang inyong kasangkasalat ng oras sa mabuting bagay. Romel Roque. Muli sumasayang papawid sa Pinoy Rapido Radio Diario. At yung mga ibigan, meron tayong palauhin, yes, tungkol po sa sinasabing isang batang ipapacheck up sana sa District Hospital ng San Miguel, Bulacan. Ngunit sila'y pinauwi sa kadahilan ng hindi raw emergency. Pero namatay ang bata. At ngayon mga kaibigan ay kapanayan po natin ang tatay ng bata. Walang iba kundi si Manuel M. Garcia. Mapagpalang araw sa iyo, sir. Kumusta ka na? Okay naman po. Okay, sir. Paano bang kasaysayan at paano nangyari? Saan ospital ito sa may District Hospital ng San Miguel, Bulacan ba ito naganap, sir? Doon nga po, sir, sa may bagong po. Okay, nung dalhin nyo doon ang bata, anong oras, anong araw? Ano po, around 5 p.m. na po. Tapos, January 31. Nung dinala nyo roon, sino ang nakausap nyo, sir? Sir, hindi ko po masyado nakapansin yung pangalan eh. Okay. Tauhan nyo, tandaan niyo petsa, no? At yung tao na yon na naka-duty ron ay ating ipapa-identified. At ano ang sinabi sa inyo nung dalhin nyo ron ang bata? Marami po kasi kami ron. Hindi ko lang po alam kung mga ilan po kami. May lumapit pong isa. Nagmamadali po. Inabot po yung papel. Tinanong nga po kung ano po yun. May lagnat daw po. Sabi naman sa amin, emergency lang daw po yung priority nila muna. Gusto daw po pala namin magpa-check up. Dapat daw po umaga kami nagpunta para daw po sa OPD kami nagpunta, hindi daw po sa emergency room. Matindi, no? Okay, malakas pa yung bata. Ano ang ginawa nyo nung sinabi sa inyo yun? Last na po kami kasi hindi din po kami nalapitan eh. So, ano nangyari sa bata? Wala na po. Anong oras namatay yung bata? Ng District Hospital ng San Miguel, Bulacan, pinauwi kayo. Anong oras kayo umuwi, sir? Ano na po, mga oras, anong 7. 7, tapos alas 8 ng gabi namatay yung bata. Tama, sir. Opo. Nailapit nyo na ba ito sa inyong kapitan, sa inyong mayor? Kung ano ang kanilang masasabi dito? Hindi pa po eh. Okay, sa pamamagitan nitong ating live interview, ay pwede nating isend sa kanila ang ating link ng interview upang mapanood nila at makita nila ang mga kanilang kakulangan, sir. So, ilang araw nang nakaburo ng bata, sir? 4 days na po. Okay, 4 days. So, magpadala ka sa akin ang mga pictures ng bata nung siya buhay pang malakas at maganda sana kung na-picturean nyo nung nasa ospital at gagawa natin ito ng kompletong dokumento. Itong ating ginagawang interview ngayon ay i-editin pa ito. Ito itatanggalin pa at isasaayos para sa mas magandang kalalabasan. Sige po, sir. Maraming salamat po. Ano ang gusto mong mangyari? Ano ang gusto mong ipanawagan sa ating kinaukulan? Ang concern ko lang po dapat po magbigay man lang po sila kahit na konting oras lang po para tingnan yung mga pasyente nila. Okay, sir. Willing ba kayong kumuha ng abogado? Pau muna para libre. Gagawa tayo ng pero ba dahil politika yan, ay baka harangin lamang ng mga malalakas sa politika. Willing ba kayo na kumuha tayo ng abogadong private na kahit bayaran natin ng kung anong kaya para siyang gagawa ng abitabit of complaint, ano? Na isasabit nyo sa RTC Malolos para mahabla yung ospital na yan. At maihabla nyo kung sino man yung dapat na ihabla pa na may pananagutan dyan sa pangyayari sa inyong anak. Sige po. Kakausapin ko na din po yung dating asawa ko para po mapag-usapan kami kung ano po gusto niyang mangyari. Okay. Kung ano ang gusto niya, papayag siya na ihahabla natin ang ospital at ang ating interview na ito ay masusundan pa dahil
ito ay ipopost natin doon sa page sa mga kinaukulan upang kung nais nila magpa-interview o magbigay ng pahayag ay maibigay din natin sa kanila ang kanilang kalayaan na maipahayag ang kanilang saloobin naman. Sige po, sir. Okay, sir, baka meron kang gustong sabihin, ipanawagan at nais na mangyari doon sa nangyari sa iyong anak. Ano ang kumpletong pangalan ng iyong anak, sir? Mark Axel Garcia po. Ilang taon na yung bata? 5 years old na po. Ilang taon? 5 years old po. Anong grade na siya sa school? PWD po siya, hindi po siya hindi po siya nakakatayo, hindi po Okay. Hindi po nakasalita. Okay, hari nawa ay makakatulong itong ating programa. Sige, Sir Manuel, ay manawagan ka na kung ano yung gusto mong sabihin at ano pa ang gusto mong maganap. Ay, gusto ko lang pong sabihin sana po ayusin na po nila yung yung kalakaran po nila doon sa San Miguel District Hospital po para po yung bang hindi na po maulit yung ganung pangyayari. Sige sir, at maaari ito ay makakarating. Maraming salamat sir sa iyong sa ating baka may nais ka pang ihabol at nais batiin sa anong barangay ang nakasasaop sa inyo sa San Miguel, Bulacan, sir? Dito po kami sa San Ildefonso po kami. Anong barangay kayo sa San Ildefonso, Bulacan? Mataas na Parang po. Mataas na Parang. Barangay Captain na Mataas na Parang, San Miguel, Bulacan. Tinatawagan po ang inyong pansin na tulungan ng inyong kabarangay. At Mayor ng San Ildefonso, Bulacan, tinatawagan din po ang inyong pansin. At siguro ang Congress na nakasasaop sa District Hospital ng San Miguel at maging ang Gobernador ay palalawigin natin itong ating palatuntunan, sir, upang magising itong mga maling panuntunan ng mga public hospital na pag hindi emergency ay hindi natitingnan, pauuwiin tulad niyan namatay. Sir, may gusto pang sabihin, nasa yung pagkakataon na yan. Medyo yung isip ko, sir. Medyo lumapit ka ng konti sa para lumakas yung audio natin at marinig naman ang ating mga megintong puso ang iyong damdamin. Ayun lang po, sir. Medyo magulo po yung isip ko, sir. Gusto ko lang po yung mabago lang po talaga yung kalakaran nila sa San Miguel. Sige, sir. Nila na pagka hindi Yes, sir. Sige, sir. Yun lang po, sir. Okay, sir. Mga kaasahan na ang Pinoy Rapido Teleradyo ay gagawa ng paraan upang mabigyan ng aksyon ang iyong karaingan. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. Okay, inyo pong napanood, mga kaibigan, ng aming talakayan at interview sa ating kababayan. Kaibigan, dyan po naman sa San Ildefonso, Bulacan, Sir Manuel M. Garcia. Muli, maraming salamat po sa inyong ginawa walang sawang pagsubaybay hanggang sa muling pag-ere ng Pinoy Rapido Teleradyo Diario. Ito pa rin po inyong kaibigan kasama sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radyo Diario. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting, a social media network live TV production, modern technology broadcast media, simultaneously on Ustream.tv, Facebook Live, and YouTube Live. Kauna-unahan, gumagalang live video online TV live streaming sa bansa.
na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar walang kuryente basta may baterya at signal. Mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Online TV Broadcasting Social Media Net. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radyo Diaryo at live streaming para sa Pilipinas. Huwag sana mangyari sa mga tiga District Hospital ng San Miguel, Bulacan ang nangyaring ito sa batang ito. At kung mangyari man, sige, pumila kayo dahil hindi emergency, baka mamatay din ang anak nyo.